Noong unang panahon, sa napakagandang bansa ng France, may isang kaakit-akit na babae na nagngangalang Matilda. Lagi niyang inaalagaan ang kanyang muka at nag-aalala dahil wala siyang magagarang gamit. Siya ay kasal sa hamak na clerk na si Victor na nagtatrabaho sa Ministro ng Edukasyon at kumikita naman ito ng sapat. Isang araw, umagang umuwi ang kanyang asawa galing sa trabaho. Pinagbuksan ito ng pinto ni Matilda at nakita niya ang dalawang babae sa labas ng kanilang tahanan. Namangha si Matilda sa mga kasuotan ng mga ito. Ay, ang ganda ng suot ng babaeng iyon. Ang ganda ng mga laso niya at alahas. Abang ako, nilaso man lang ay wala. Bakit ka ba nag-aalala sa mga mababaw na bagay? Kahanga-hanga naman ang iyong ganda. Hindi pa ba iyon sapat? Hindi kumbinsido si Matilda at umalis. Nang sumapit ang gabi, si Victor at Matilda ay nakaupo upang maghapunan. Ay, sabaw na naman ang ulam at tinapay. Sana makakain man lang ako ng ibang pagkain at makagamit ng magagandang kubyertos. Magpasalamat na lang tayo at may pagkain tayo makakain, mahal ko. Hayaan mo kapag nakaipon ako ng malaki-laki, pagbibili kita ng mga paborito mong pagkain. Isang araw, masayang umuwi ang kanyang asawa na si Victor. Abuting ang ngiti nito habang bitbit ang isang sobre. Matilda, ito para sa iyo. Buksan niya ang sobre at nakita ang imbitasyong nasa loob. Isa itong Isang imbitasyon sa handaan na gaganapin sa isang linggo mula ngayon sa bulwagan ng ministro. Hindi ka ba masaya? masaya. Victor, sabihin mo nga anong susuotin ko sa handaang yon. Siguro yung damit na palagi mo sinusuot sa sinihan. Bagay naman sa iyo yun at maganda ka naman. Oh, anong problema? Kasi wala akong kahit anong nasusuot sa handaang ganon. Mahal ko, huwag ka nang umiyak. Magkano ba ang bagong bestida? Mga 400 franc. Nabigla si Victor sa halaga ng bestida. Nag-alala ito dahil mukhang hindi aabot ang mga itinabi niyang pera na para sana sa gamit niya sa trabaho. Kung ganun, mahal ko, ibibigay ko sa iyo ang pera para makabili ka ng bago at magandang damit. Ngunit habang papalapit ang araw ng handaan, lalong hindi mapakali si Matilda. Anong problema? Hindi ka ba masaya sa bago mong damit? Maganda naman siya pero wala akong magagamit na alas na babagay sa bago kong damit. Ganun ba? Kaso wala na akong pera pambili ng alahas. Bakit hindi mo nalasuotin ang mga luma mong alahas? Maganda pa naman ng mga iyon at mukhang maayos pa naman. Hindi yun bagay sa bago kong damit. At saka, malalaman ng lahat na napakahirap lang natin. Hindi. Kailangan ko ng bagong alahas kundi di ako dadalo. Eh di bakit hindi mo tanongin ang kaibigan mo? Si Jane. Panigurado akong pahiramin ka niya. Natuwa naman si Matilda sa ideyang ito, kaya't siya'y bumisita kay Jane na kanyang kababata. Matilda, kamusta ka na? Naupo naman ang dalawa sa sopa at nag-usap sandali, hanggang sa mabanggit ni Matilda ang kanyang tunay na pakay. Alahas ba? Marami ako niyan. Heto, mamili ka rito. Sabay abot kay Matilda ng maliit na kahon. Labis ang tuwa ni Matilda na makita ang mga ito. Isa-isa niya itong sinukat ngunit wala pa din siyang nagustuhan. May iba pa ba ako mapagpipilian? Meron, syempre. Sandali, kukunin ko. Ngunit nang buksan niya ang pangalawang kahon, nakita niya ang pinakamagandang kwintas na diamante nang nakita niya sa buong buhay niya. Maingat niya itong isinuot sa kanyang leeg at siya'y natuwang makita ito sa salamin. Ayos lang ba kung ito na lang? Ito na lang ang hihiramin ko.
Oh, syempre naman. Nagalak dito si Matilda, nagpasalamat siya kay Jane at nagmadali na umuwi. Sa gabi ng handaan, naging buo ang tagumpay ni Matilda. Siya'y tumawa at nakipagkwentuhan na may saya, lalo't na ang ministro mismo ang bumati sa kanya sa kanyang pagdalo sa handaang ito. Pagkatapos ng handaan, hinanap niya ang kanyang asawa na siyang pumasok sa isang kwarto. At nagpahinga, kinuha niya ang balabal at inilagay sa mga balikat ni Matilda. Ang balabal na ito ay nakakasira lamang sa kabuuan ng ganda ng aking suot. Di ko na lamang isusuot yan. Ang nakakaawang si Victor ay sinundan ng asawa sa kalye at tila isang malas na gabi dahil walang dumadaang mga taxi. Hinatid sila ni ito pauwi at sila'y bumaba at umakyat sa kanilang kwarto. Pagkapasok nila sa loob, hinangaan muli ni Matilda ang sarili ng panghuling beses. Hindi. Ano nangyari? Ang kwintas, wala na sa leeg ko. Nawala ko ang kwintas. Ano? Imposible yun. Sinuot mo ba yan bago tayo umalis? Siyempre suot ko. Naalala ko pa na nasa leeg ko yun habang kausap ko ang ministro. Doon kaya sa taxi, nakuha mo ba yung numero? Hindi ko nakuha. Habang hinahanap ang kwintas, nagtungo si Matilda sa taxi driver. Ngunit, walang balita. Wala silang nagawa kundi palitan ng kwintas dahil hindi na nila alam kung nasan ito. Pumunta si Matilda sa alahero at nakakita sila nakaparehas na kwintas. Masakit man sa kanilang kalooban, ngunit binili na nila ito. Lumapit sila at kinausap ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Nakolekta niya ang perang kailangan at binili niya ang kwintas. Isinauli niya ito kay Jane na kinuha naman ito nang hindi man lang ito tinitignan. Pagkatapos noon, nagbago ang buhay ng mag-asawa. Binitiwan nila ang mga katulong at lumipat sa isang tirahan na mas mababa ang renta. Si Matilda ay maraming mga trabahong pinasok sa syudad. Ang kanyang mukha ay kumunot at gumaspang. At ang kamay naman ni Victor ay mas humabang oras sa trabaho at umaga at nagtatrabaho din sa gabi. Tapos ng 10 buong taon ng paghihirap, nabayaran na nila ng buo ang kanilang utang. Ngunit napakalaki ng kanilang itinagbago. Makapangit na ng mga kamay ko ngayon. At ang noong maganda kong buhok ay may uban na. Ang araw, kita niya ang isang magandang babae. Jane, kamusta? Napakatagal na pero ang ganda-ganda mo pa rin. Paumanhin, madam, ngunit hindi kita Mahal kong kaibigan, ako to si Matilda. Matilda, naku, mahal ko, na paano ka? Nento na ni Matilda kay Jane ang tungkol sa nangyari. Isip niyang bayad naman na ang buong utang nila at maayos na ang lahat. Buti na rin na umamin sa kanya. Sinasabi mong nawala mo noon ang aking kwintas at pagkatapos ay bumili ka ng kapalit na nagkakahalaga ng 40,000 francs? Oh, pasensya na at nawala ko nung una pa lang. Ngunit, ang kwintas na yun ay hindi man lang nakaawat ng 4,000 francs. Ano yung naging posible? Napaka-elegante pa naman nun. Ang kwintas na yun ay gawa lamang sa inukit at kinulayang peraso ng kristal. At kaya ang kawawang Matilda ay natutunan ang leksyon kung siya'y nakontento lamang sa kung anong mayroon siya. At binilang niya ang kanyang biyaya siguro ay hindi na kailangan pahirapan ang sarili ng pagganito.
Di ba magdala Umiyak agad siya. Dito ba? Nandun naman tayo. 3, 2, 1, go! Go na! Napatayin natin yung Get shy, bumisita ka. Bakit mo inabot? Mahal ko, kamusta ka na? Ay, kamusta ka na?